Magandang araw na naman mga kaibigan na kapwa Pilipino sa Pilipinas, dito sa Amerika, and elsewhere in the world. Kung meron na mga kapwa Pilipino at kami ni Dan, ang aking co-host sa programang ito, ay bumabalik na naman sa inyo, and we welcome you back to Buhay Pinoy sa Amerika here at Orodeo TV channel. Maganda ang inanda naming topiko sa inyo ngayon. Two main topics ay ang una ay tungkol sa may bago tayong ombudsman in the person of former Secretary of Justice Boying Remulla at ang kanya hinaharap na malaking misyon sa ombudsman at this crucial time of the history of the Philippines. Magiging malaki ang papel niya dito, and his demand to watch. So that's so much so that we can say that the nation's attention now is has shifted from the ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. At ngayon ang atensyon ng buong bayan ng Pilipinas at mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo ay nasa ombudsman sa katauhan ng bagong talagang ombudsman na walang iba kung hindi si former Secretary Boying Remulla. At ang pangalawang topic ay isa na naman ding hot issue dito sa Amerika ngayon. Ito ay yung government shutdown dito sa Amerika. At yan ay tatakil din namin ni Dan mamaya, at abangan ninyo mga kaibigan. Unahin natin muna ang problema natin sa Pilipinas. At bumati ka muna, Dan. Siya nga pala, ako pala ay yung kaibigan, ang host ng programang ito, si Teddy Molina, nakabase sa San Francisco, at ang ating partner, ang co-host, si Mr. Dan Nino, na nakabase naman sa Los Angeles. Hello Dan, kumusta ka dyan? Ay mga kababayan namin sa buong mundo, nandito uli kami ni Ted Molina. Ako po ay nakabase sa Los Angeles at as usual, kami ay nandito para magbigay ng aming kurukuro para sa nangyayari sa Pilipinas at sa Amerika. Kaya kahit nandito na kami sa ibang bansa, ang aming damdamin ay nasa Pilipinas pa rin dahil mahal pa rin namin ang aming bayang Sinilangan at kung ano ang nangyayari sa Pilipinas, kami pa rin ay concerned at nagbibigay ng aming kurkuro. So simulan na natin, Ted, para malaman naman nila ang ating mga damdamin sa Amerika. Kaya ang pangalan ng aming program nito ay Buhay Pinoy sa Amerika. Alam niyo mga kaibigan, on our part naman dito na mga kapwa niyo Pilipino sa Amerika, ah, karamihan sa amin, at not lahat sa amin ng mga Pinoy dito sa Amerika ay at least sa mga nakausap namin ni Dan dito sa San Francisco at sa Los Angeles, sa Southern California. Dito naman sa Bay Area sa amin, karamihan sa amin ay wine-welcome namin ang pagkakatalaga ni former Justice Secretary Boying Remulla as our new ombudsman. Kasi matapang ito. Matapang ang dating niya sa amin, at least sa amin dito na nagmo-monitor sa mga development dyan sa atin. Matapang, at alam mo, kahit marunong ka sa batas, kung wala ka ring tapang,
wala kang kahinatnan kung ano man ang mandate mo na gagawin sa opisina. At malaki ang maging papel niya ngayon dito sa boiling issue about the flood control scandal sa atin sa Pilipinas. Ang tanong ngayon, meron ka kayang may papakulong sa mga perpetrators, lalo na ang mga big shot, kagaya ng former Senate President Chis Escudero at iba pang senators like Senator Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, at mga congressmen. At name-mention ang pangalan ni Speaker Romualdez, si Congressman Saldico. At iyon ang magiging challenge ngayon sa katapangan ni Ombudsman Remulla. At inaabangan namin ang iyong galaw. Although nasisiyahan kami sa iyong pronouncement, alam mo Dan na ang latest na pronouncement niya, kasi very open sa media, nagpapa-interview o kaya media ay linolosob din siya at kinukunan ng in-interview. At ang sabi niya sa latest interview niya, 100 to 200 people ay nasa kanyang listahan na kanilang iniimbestigahan. Out of this, 67 daw ang medyo in the next few weeks kakasuhan na. But out of the 67, the most immediate na kakasuhan sa listahan niya ay about 12 to 15 no, not congressmen. No, yes, congressmen. Kasi ang tawag nila ay contractors. So, 12 to 15 contractors daw ay mukhang kumpleto ng ebidensya kontra sa kanila. So abangan natin ang kanyang next move. Ano masasabi mo, Dan? Yes, Ted, sang-ayon ako sa iyo dahil kung hindi or kung walang makukulong or kung walang makakasuhan sa Pilipinas, malamang na uulitin uli nila ang kanilang kalokohang ginawa o kanilang mga karumal-dumal na ginawa sa ating bayang Pilipinas. At ako naman ay nagagalak dahil ang pronouncement ni Crispin Boying Remulla is walang sinisino-sino, wala siyang kinakatakutan sa mga opisyal sa gobyerno. Alam mo, ang Ombudsman Ted, ito ay yung taga-imbestiga at taga-scrutinize ng mga empleyado sa gobyerno, sa public office, sa mga uh, iba't ibang ahensya sa gobyerno. Yun ang role ng ombudsman. At kung meron silang maimbestiga, from the high and the mighty to the lowest officials of the government, walang kinakatukod na si uh, former Justice Secretary at now Ombudsman Crispin Remulla. Kaya nung narinig natin na i-open niya yung kaso ni Vice President Sara Duterte, maraming natuwa rito sa Amerika, Ted, dahil Yeah. ang akala natin matatabunan na yung uh, investigation ni Sara Duterte. But I'm glad that it will be reopened. Kaya wa- tayo'y nagagalak dahil hindi pa tapos yung kaso ni Sara Duterte. Kasi kung walang mangyayari, baka uulitin uli ng mga susunod na mga public officials, Ted. Kaya panahon na. Kasi ang ating mga taong bayan ay talagang they are already restless. They are already nasa
pana, nandito na sa ulo natin or talagang hindi na sila uh, they cannot tolerate anymore this Yes, shenanigans tama. and corruption in the government. Sang-ayon ko sa'yo, pare. And I hope Ombudsman Remulla realizes that. He cannot afford to falter here. Of He must course. deliver. If he does not deliver, the alternative is dreadful. Nakakatakot ang alternative nito. Yeah. Kung hindi siya makapag-deliver. Yeah, Kasi, of course. as you said, galit na galit na galit na ang taong bayan. Yeah. And the only way to appease the public is to send a big fish or several big fishes in jail. Otherwise, mag-aklas sa mga tao, yan ang nakakatakot, pare. Correct. And the only way, as I said, public is crying for blood. Yeah. And the only way to avert that, na walang masamang mangyayari sa ating inang bayan, ay Mr. Ramulla should do his job. And That's she should correct. do his job well, without fear or favor. Correct. Di ba? Of course, Ted, kasi kunwari, restless ng taong bayan, not only in the Philippines, but our kababayans abroad, you know. Yeah, exactly. Galit na galit na galit na tayo. They're losing trust to the government. They're losing, yeah, trust. At- Kasi no, nung bata pa tayo or nasa kolehiyo pa tayo, hanggang noon may corruption, may anomaly. Hanggang ngayon, medyo we are already in the sunset of our lives. Yeah. Ganun pa rin, walang pagbabago ang Pilipinas, Ted, lalo sa ating mga officials sa government. Parang, kaya, paano tayo unat kung ganito palagi ang nangyayari sa ating bayan? Kaya, we welcome the appointment of Boying or Crispin Boying Rimulya. At sang-ayon din naman ako sa sinabi niya na the challenge na kanilang hinaharap at ang kanilang and he feels optimistic naman na kaya nilang gawin ang nararapat para ma-uncover lahat ng ebidensya because they got to produce all the Result. evidence Yeah, before they go to court yeah, yeah, bago sampahan ng kaso itong mga nagnakaw ng pera ng taong bayan. yeah, Kala mo na, kung kulang ang ebidensya, kahit na it's very glaring na itong mga public officials natin ay talagang binulsa nila ang limpak-limpak na salapi to the tune of billions. Kung kulang ang ebidensya ay madaling pa-dismiss ng mga abogado nila yung kasong yan. So, and a, uh, as a top lawyer also, and a top litigator, UP graduate naman siya. At alam ko, marami siyang experience being a lawyer, practicing lawyer, as a lawmaker and as a practicing lawyer, and as a secretary of the Department that's of it. Justice. Alam niya, kailangan ang matibay na ebidensya talaga. So, I know it will take a little time, but we hope na, as he said naman, ipapast-track naman niya ang investigasyon para magkaroon ng sapat na ebidensya ba at isasubmit nila sa Sandigan Bayan. Ang, and he would recommend continuing trial. Yeah, That means everyday trial. And that is exactly what the public wants. Otherwise, as I said, the alternative is very dreadful, nakakatakot. yeah, Kailangan masampulan ang mga gumawa ng ganitong kalapastangan sa ating bayan. yeah. Yes, Ted, because we have At to by the restore the way, by confidence the of way, the Dan, public. by the way, Dan, alam mo, and I would like to state here for the record,
We already have stated before na ang total amount ng budget insertions as per reports ni former Senate President Chis Escudero is 142 billion pesos. Ah, medyo ang ating headline ng last vlog natin previous to this ay 142 million ang nilagay ng natin sa ating one of our headlines. And you'd like to correct that error. It should have been, Yeah. it was a typo error, mga kababayan, at we are sorry for the typographical error. It should be 142 billion. And out of this, 9, 9 billion, 9 billion, is it 9 billion or 90 billion ang napunta sa Sorsogon? Let me check my notes. 142 billion ang budget insertions niya. 9 billion ang napunta sa Sorsogon. At 12 billion sa kanyang sariling budget insertions. Napunta sa Bulacan. Yung, yung kung saan paborito ng mga lawmakers natin na pinagtatapunan ng kanilang budget insertion. Yung First District, Engineering District na Bulacan. Under District Engineer Alcantara and Assistant District Engineer Bryce Hernandez, hindi ba? Yes. Oh, okay, pare. So, Ka- that is for the record. Okay, pare. Ikaw naman. Kasi Ted, ang akala nila hindi ito mabubuklat. Uh, pero kasi alam mo ang nangyayari pala during the deliberation, there you can deliberate how much to allocate, how much is the budget for the education, for the national defense, for the infrastructure. Pero ang nangyayari, after it has passed, ang nangyayari, Ted, meron pang bicameral committee, doon nangyayari yung mga kababalaghan. Doon lumalabas yung mga insertions. Hindi doon sa, kasi pag na-approve na, ang pag na-discuss na sa lower house, tapos na-approve ng Senate, siyempre mayroon pang reconciliation sa Yeah, bicameral committee. yeah. Doon na nangyayari yung kababalaghan. Kaya, siyempre, hindi na masusubaybayan, hindi na ma, masusubaybayan or hindi, wala nang wala nang nangyayaring final arbiter. Kasi yung kung sino man uh, ang manggagaling sa lower house at saka kung anong representative ng Senate, doon pala nila ginagawa yung milagro. Exactly. The miracle is there between the bicameral committee headed by Saldico and whoever is the chairman of the Budget or Appropriations Committee of the Senate. Doon na palang nangyari yung mga kababalaghan or miracle. Kaya hindi na na nalalaman ng mga ibang lawmakers. Meron daw small committee pa, pare. Aside from the bicameral committee, meron pang small committee of 4. And this small committee is composed of, was composed, yung referring to the last year's budget, this present budget, 2025. Senate President then Chis Escudero and Speaker Martin Romualdez at ang kanya-kanyang Finance Committee Chairman ng Senado, si Senator Crespo, at ang Appropriations Committee Chairman naman ng ating House of Representatives, si Saldico. Yeah. And so that's how the report say.
Doon na-decide yung budget insertions. Correct. And I have yet to hear from Senate President Escudero dahil nagpa-press conference siya. He's not denying that, but Mm. he's just denying the figure. Hindi siya nagde-deny na mayroong budget insertion. Hindi niya dinadeny yun. But he's just denying the figure na 142 billion pero wala naman siyang sinasabi how much talaga yung insertion niya. And then of course, ganon din sa lower house. So meron silang tayo-tayo club at the expense of the Filipino people. Yeah. Billion ito. Sana Yeah. kung a few millions. Oh. Can you At, imagine that? oh. So, talagang galit na ang taong bayan Mm. sa ginawa nila. Yeah. Yun ang Ted, kaya lahat ng mga involved yan, pati pati yung mga contractors, uh, sila affected din kasi hindi pala kung hindi ka magbibigay ng porsyento, Ted, sa mga kung hindi ka magbibigay ng porsyento sa DPWH, sa mga politiko, hindi ka daw makakakolekta, Ted. Nauna pa nga daw yung porsyento bago magkolekta eh. Oo nga. In other words, yung contractor, they have to produce the commission Yes. as high as 30% for the lawmakers. Kaya, Kaya nga, nakita natin limpak-lampak na pera sa harap ng ni Engineer Alcantara at Bryce Hernandez at as per revelation of Engineer Hernandez, di ba? oh, They have to deliver that to the lawmakers. yeah. And after that, magkakaroon na ng payment sa mga sa na substandard or kaya ghost projects. Because, Yan ang because, nakakadismaya pare. Ghost projects. because they demand itong contractor or itong mga politiko, Saka substandard. they demand the bribery, they demand the percentage, how much they would get. Kaya Kaya, this is more the same. and 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 almost everyone wanted to be introduced to this Engineer Alcantara, di ba? Sa mga testimony na naririnig natin sa mga investigation, almost everyone wanted to be introduced Yeah, to District Engineer then Alcantara. yeah. Kasi doon madaling magpalusot. Yeah. This has to So, end, oh, Ted, once and for all. Okay. my Anyway, God, sobra so kaswapangan ito pare, bilyon. yeah, Sobra kaswapangan sa pera. yeah. Wala nang morals ng mga lawmakers. They Yeah. are immorals, Ted. Yeah. Uh, walang moralidad itong ating mga So we hope na leaders. Ombudsman Remulla will deliver. Yeah, we hope so, Ted. At Uh, wala siya dapat kinakatakutan o wala siyang walang fear, walang favor, walang fear. walang favor. Kaya, Pero he promised naman na we will go where the evidence go. correct. Eh, Basta may ebidensya, hindi niya tinitingnan kung sino mga personality. yeah, Ang titingnan niya ang ebidensya. ebidensya. Uh, So, we hope na itong kapitanyong ito ay taglay niya talaga yung katapangan niya. yes, Otherwise, he will be denied by mga kapwa niya kapitanyo. Alam mo, ang Cavite ay famous sa katapangan ng mga tao dyan. ay correct. Kaya And it so happened that kapitanyo rin pala si Senator Lacson, di ba? yes. Kaya we'll say in the next few months, Ted, the next 3 years, Yeah. Okay. kung may papakitang gila si Crispin Boying
Remulla. Kaya Exactly. we will not we will not we will not judge him now, but we will judge him in the next 3 years if we will deliver. Yeah. Pare, meron ka bang napapansin, Dan? Parang nakakarma si Senator Chis Escudero. Bakit ka mo? Kasi, Ba? ah, as everybody knows, inupuan niya yung Right. impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. February ipinail. At, sa Senado at hinintay pa yung 20th Congress, which was July, di ba? So, bilangin mo. January, February, March, April, May, June, July. 6 months na inupuan. Yeah. Despite ang forthwith, Yeah. yung controversial na salita, na word, na sinabi ng Philippine Constitution. At Kasi, ang ilang beses na tinanong sa kanya sa mga press conferences at interview niya, hindi daw immediately ang ibig sabihin ng forthwith. Maalala mo yon? oh yeah. At tanungin mo naman yung grade 4 pupil. Ang ibig sabihin ng forthwith, immediately sabi niya kagad, without delay. Pero ito yung graduate ng dalawang matataas na institution of law, UP at Oh, Georgetown University, dito sa Amerika. Master of oh, Laws, Bachelor of Laws sa UP. Siya ang nagsasabi na hindi immediately ang forthwith. So, ano nangyari? Hanggang hinintay niya na nagdesisyon ang Supreme Court, di ba? yes. Technically, ay dinismiss nila yung, I mean, dineclare nila na unconstitutional yung ating yung impeachment complaint. But what if hindi niya hinintay ng 7 buwan? I, Baka nasentensyahan na si BP Sara. yeah. Di ba? Kaya And hindi so, mo in may other tatago words, ang katotohanan yes, that the truth will always prevail. yes, exactly. So, oh, so what happens is, inupuan niya, he was able to save Sara sa Senado, but now, he has the problem of trying to save himself naman Correct. sa ombudsman. Correct. Kasi talagang pipilahan siya. It's just a matter of time. Yeah. Dahil ina-uncover pa yung mga ebidensya Yes. laban sa kanila na waldas sa bilyon na pera ng inang bayan natin. Oh. Diba? So, an irony, he saved BP Sara, but now he has to save himself in That's another, in the another forum, irony. in another Yes. court, Yeah. sa Senate, sa Sandigan Bayan. But, uh, which he is now facing investigation. One of the officials facing investigation sa ombudsman. Di ba? Yes. Kaya hindi po talaga kaya ang Diyos Yes, sabi ko na hindi natutulog, sabi nga nila. Kahit exactly. na panay ang tago mo, lalabas pa rin at lalabas dahil truth will prevail. Kaya nga ang sinabi nila sa Tagalog na huliman at it's Ang like huli man, huliman pero nahihahabol din. may habol yan. Kaya, kaya Diba? wala kami tatago, Tek, kung talagang nagkasala ka, hindi mo may tatago ang lahat, Ted. Kaya, yon nakakarma tuloy sila. Katulad din ni uh, former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi, Yes, akong bahala kung manglaban, patayin ninyo. Sabi niya. Akong bahala sa inyo. Tingnan mo ngayon nangyari. Nahuli siya. Nasa ICC sa The Hague. Ganon din ito kay Juan. Kay Chis Escudero. Oh, exactly. marami siyang mga dahilan. Kaya Yeah. ngayon, tingnan mo yun. He's trying to save himself. Oh, Kaya hindi mo may kukubli, hindi mo may tatagot kung talagang exactly. ikaw nagkasala.
meron pa tayong the final arbiter is Yes, sa yeah. taas. Hindi natutulog ang Diyos, sabi Hindi nga nila. natatulog ang Diyos. Tama yon. Oh, Kaya may araw ka rin. Yung pala, may araw yung ka kung rin. sabihin kanina. Yeah. May araw ka rin. So, yan Alright. ang nangyari kay Jesus Cordero. Alright. Oh. May araw ka rin. Yeah. At saka, now, si former President Duterte. Ito Oh. na ngayon ang araw niya. Ito ngayon ang araw nila. Okay. Okay. Alright. Punta tayo sa pangalawang topic natin, pare. Ah, para malaman naman ng ating mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo kung anong nangyayari sa Amerika. Ah, at ang latest ngayon ay itong problema natin na inaharap, ang government shutdown. So, anong masasabi mo dyan? Ito rin ang problema sa Amerika, Ted. Hindi lang sa Pilipinas, pati dito rin sa Amerika. Dahil sa matigas din ang ulo ni President Trump dito sa Amerika, pinabayaan niyang magkaroon ng shutdown ng federal government. Pero, ganun pa man, instead na mag-conduct ng or order niya ang lower house of representatives, nag-golf si Trump, nag-golf instead of convening the leaders of the Senate and the lower house, nagmamatigas. At they have the three levers of power in the government. They have the White House, they have the Senate, they have the lower house, and they also have the Supreme Court. They have all the levers of power, but they Yeah. are not using it, and they're blaming uh, Schumer, but some of the people don't know who is uh, Chuck Schumer. They know Yeah. if you're the president, you should lead. You have to find ways to solve this problem, Ted. Kaya ngayon, Yeah. 11 days na, shutdown pa rin ang federal government. Pati, and then the next few days, even the military will not receive their paycheck. Yeah, delikado pare. In 1 week's time, 1 week na lang, baka daw hindi na mabayaran ang mga paychecks ng mga sundalo natin. Oh, yeah. Kaya dito rin, ang ganong system ni Trump, Ted, akala niya kasi he is magagawa niya lang, he's an authoritarian leader that he can do anything he want. Yeah. But, there's a check and balance. Yeah, democratic government tayo Oo, eh. ginagaya niya si Putin, si Kim, sina Xi of China, Putin of Russia. At hindi pwede yan, Ted. Yeah. We are a democratic country. So Yeah. hindi mo pwedeng basta-basta baliwalain yung uh, mandate po na to check everything, to convene, to Yeah. conduct dialogue. Kasi ang pinagmulan nito, Ted, gusto ng karamihan na wag sanang uh, putulin yung uh, Affordable Care Act na ng uh, na-implement nung panahon ni President Barack Mhm. Obama Yeah. na extend sana dahil kung hindi yung medical premium natin sa Amerika Mm. tataas Yeah. at ang kanilang rason ay baka daw yung mga illegals dito they will be benefited dahil anti-immigrant itong leader natin sa Amerika eh ah, kasi ang gusto ng mga tao yung i-extend para ma- they can afford the their medical their Benefits. 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 Oh. Oh, yun ang
kung i-extend mo na, para extend mo naman sana, dahil maraming may hirapan tayo, lalo yung mga maraming magsasarang mga community hospitals, mga facilities, eh, they cannot afford. So, yun ang ating problema ngayon sa Amerika. Buti na lang yung may exception, Ted, yung uh, traffic controller, na they cannot just abandon their jobs. Pero ang pa naman doon, ang kapalit naman doon, Ted, maraming na-delay sa kanilang flight. Kaya uh, kaya kailangan mag-convince si Donald Trump ng meeting. Ang mabigat dito, yung mga pamilya ng mga servicemen natin, Correct. Yeah. who live on paycheck to paycheck. Pwede- Hindi pwedeng hindi sila sumweldo. Correct. At ang kanyang pinofocus ko yung Ted kasi is kung he will be awarded the Nobel Peace Prize. Yun ang kanyang focus. Si Trump, hindi siya, lalong hindi siya nanalo. Ang nanalo is, ang pangalan niya is Maria Corina Machado, the opposition leader of Venezuela. Kaya lalong uminit ang ulo niya dahil hindi niya nakuha yung kanyang inaasam-asam na Ayan, Nobel ayan nga ang Peace problema Prize. sa hindi siya nag-iisang presidente na nag-ambisyon ng Nobel Peace Prize at na-disappoint. Na-disappoint. Sino pa ka mo? Si May he rest in peace. Si Noynoy Aquino. You know why hindi siya gumalaw nung Mama Sapano massacre? Yung di Mama Sapano massacre na ilang sundalo ang napatay doon, ni walang ayuda, I mean Uh-huh. reinforcement galing sa military because he did not give the military the go signal Correct. Yeah. to reinforce them. Kaya pinabayaan niya silang mamatay. That's right. Oh, Because according to reports, he was aiming for the Nobel Peace Prize. I see. Pag My God. ma-restore na daw niya yung Peace. peace sa Mindanao, Mindanao. ayaw niya daw kung magpadala siya ng reinforcement. The story goes like this. Kung Oh, magpadala daw siya ng reinforcement to save yung outnumbered na mga sundalo natin. 21 yata ang namasakir doon eh, yeah. I get it. including military officers. Yeah. Ah, baka daw Yeah. magalit yung mga Ay, MILF kasi correct? meron ng peace agreement at that time. Ang, Yes. ang Philippine government at MILF, meron silang peace agreement. Doon sa area ng Bakbakan ay teritorya ng MILF. Correct. Yes. Now, kung magpadala siya ka ng reinforcement, Reinforcement. magagalit ang MILF daw. Ay. And so, baka yung kanilang peace agreement between the Philippine government and the MILF ay mawawala. Mm. And so, war will break out again. So, paano ang kanyang ambisyon na makuha ang Nobel Peace Ay. Prize? Ina Uh, na, they Babalik want to ang save gera. And so, this what happened is, pare, na-sacrifice yung mga sundalo buhay. na namatay sa Masapano massacre. Pero hindi naman niya nakuha yung Nobel Peace Prize. Ina ang, And that's exactly the same path that President Trump is taking. Hindi naman niya nakuha yung Nobel Peace yeah. Prize. In this case naman, government shutdown nangyari. Napabayaan niya, Shutdown as you said. federal As you said, government. napabayaan niya ang government, ang problema That's that right. brought us to this hinaharap natin na government shutdown. Okay, pare, take it away. Oh. So kaya ngayon, ang result ngayon, may mga malalayoff na federal employees or workers
Tapos, meron pang furlough. Tapos, ang masakit pa rito, Ted, kung nagtrabaho ko daw ngayon na without paycheck, hindi mo raw makukuha yung back pay mo. Kung uh, hindi mo nagtatrabaho ka ngayon, ano ha? Halimbawa, 2 weeks or 1 month, continuous working. Iyon ang masaklap, hindi mo raw makukuha yung back pay na pinagtrabaho mo. Aha. Iyon ang mangyayari daw. Doon ang pronouncement ni Trump. Kaya, isa pang masakit na nangyayari dito sa Amerika naman, Ted. Yeah. Uh, there's no perfect society, Ted, even in the richest country in the world, economically. Meron pa rin problema. Uh, So, this will lead to unemployment yes, unemployment, furlough, kasi walang budget. yeah, um, At already, dismissal. may mga parks daw natin sa Amerika na affected. I mean, what happens to the employees of these parks? Kung Wala. mayroon din silang sariling shutdown. I mean, Correct. some of them are partially open, some of them are closed. Correct, yes. Kaya, I hope our enemies like Russia, North Korea, and China will not take advantage of this Yeah. problem now in America, Ted, because who knows if yung ating military, if they will not be get paid or Yeah, uh, malolo moral yan. yeah, they will have a Karoon low ng low moral. moral. Kaya let's say wala tayong nakikitang paraan ni Trump kung paano niya i-meet yung dalawang uh, That is government Congress, yeah. institutions natin, institutions ng But Senate and Congress. we hope that gagawa na siya ng action ngayon. Total, Yeah. nakita Wala. niya, malaking problema ang hinaharap ng gobyerno dahil sa shutdown. At I hope na ang shutdown na ito ay hindi kagaya noong 2018 na tumagal ng 35 days. You remember, December 22, 2018 hanggang past January, third week of January, 35 days, 5 days. 2019. I Kaya hope na hindi ganon katagal. matagal, oo. At pati siyempre kung pati si Speaker Mike Johnson, hindi rin siya nagko-call ng special session to reconcile these issues about the extension of the Affordable Care Act or to um, to mitigate and to solve this problem. Wala kasi he's being dictated by Donald Trump. Kaya Siyempre, eh, wala he's, rin, he takes the cue from yeah, President Trump. correct. And they have the executive, they have the legislative, they also have the Supreme Court. Wala. So, at tapos biniblame nila. I'm not saying that uh, I'm siding with the Democrat, but they should communicate that they have to show compromise. They have to compromise. They have to solve this problem of the people. Kasi, kung sila, they also have to support their families. They have to Exactly. survive. Yeah. Uh, uh, kaya, Magkakaroon ng discontent yan. yeah. And then ang kanyang focus there is to go to the democratic controlled cities like Chicago, like Oregon, like Seattle. He sends um, 'the, um, 'he, he sends the, um,
the National Guards to send Yeah. to these cities that he perceives are democratically controlled cities. Yun ang kanyang inatupag, Ted. Kaya wala, mayroon din tayong problema sa Amerika. Although, uh, but some of us, they better than others. But siyempre, yung mga ordinary citizens naman dito sa Amerika, they also have to contend with this shutdown. Exactly. Mm. Yung palang shutdown noong 2018, nag 35 days, nag-umpisa Mm. ng December 22, pare, Mm. 2018, hanggang January 24, 2019, the next year. Who was then the president, Ted? Hindi ko na maalala kung sinong president noon. Trump. Oh my goodness. Si Hindi Trump ba din si pala, Trump? no? Teka muna. Nakailang term si Biden? Two terms, di ba? Ano, one term lang. No. One term. Oh yeah. O kailan ang No, election natin? Last when Trump became president for the second time. no 2 years, right? November. Ha? November 2024. 2024. So, so this is under President Trump. Then, not 2018, ano ah? Yes. Yeah, because Yes. Biden's term ended when? No, 25 January Biden's term started 20, 2020, 2020. 2020 at I'm my Yeah, kung nag-election tayo ng 2024, di ba? yeah, So, 4 years. yes. And so, 2020, 2021 nag-start January 2021. January. So, kung December 22, 2018 to Si January Trump. 24, 2019, that was President Trump's first term. Mhm. That was a long shutdown, 35 days. Mhm. Di ba? Yeah. And previous to that, 2014 naman, Mhm. fiscal year 2014, uh, the shutdown started on October 1st, 2013, Sinong president noon? and it ended October 16, 2013 on the same year, 13 days lang. Mhm. 2013, sinong president noon? It's hard to recall, pare. Mas magaling ka Yeah. dyan. Mas matagal ka sa Amerika sa akin. Eh. Oh, So this should be give and take, yeah. Ted. 15 days. Yeah. Yeah. Huwag tayong magmatigasan. Democracy is the process of give and take eh. Yeah, so Yun lang eh. Kailangan lang. oh, Well, of course, Mr. Trump knows that. Bahala oh, siya dyan. Paano siya makipag-give and take sa Congress? oh, Lalo na sa Senado, di ba? yeah. But Ted, there's no perfect society yata. There's no perfect form of government yata. I don't Hmm. kahit anong Well, gawin natin. that's the beauty of democracy, pare. Yeah. It's a system of checks and balances Checks and balance. para no one can have Abuse power. absolute control, Yeah. di ba? Check and balance. Okay. Kaya nga let's let's hope and let's wait and see. Let's hope President President Trump uh, can fix this mess Yeah. as soon as possible. As soon as possible. Yeah. Wag makipagtigasan, Ted. Yeah, Yeah. exactly. Yeah, Anyway. So that's it. In the meantime, Ted, at least we tackled the problems in the Philippines and also here in America. That exactly. there's no. Alright, mga kababayan, kami ni Dan ay magpapaalam na naman sa inyo at sa ah, itong episode natin ng Buhay Pinoy sa Amerika at babalik kami as soon as possible. At please, to our subscribers, thank you so much for patronizing our blog at ang mga would-be subscribers naman, may we invite you to please subscribe, share, and like
our vlog, Buhay Pinoy sa Amerika. Okay, Dan? Okay. So good night, mga kababayan, and see you next time.